At ayan mga ka-crypto, madalas po nating marinig ang mga usap-usapan tungkol sa direksyon ng mga digital asset. Ngunit may isang napapanahong paksa po na ibinahagi dito ng crypto investor coach na si Chad. Kamakailan lamang po ito sa kanyang X account. Ayon po sa kanyang analysis, ang papel po ni XRP sa market ay patuloy na lumalawak habang nakatutok ito sa institutional adoption, mga solusyon sa pagbabayad, liquidity at mga tokenized financial asset. Para po sa akin mga ka-crypto, ang ganitong pagbabago ay nagpapakita na ang focus ng market ay hindi na lamang nakasalalay sa mga pansamantalang galaw ng mga ordinaryong traders, kundi sa mas malalim na foundation o pundasyon ng finance. Ipinakita po sa kanyang mga ibinahaging datos ang interest mula sa malalaking institution kung saan ay unti-unting pumapasok sa iba't ibang bahagi ng ecosystem. Kaya sa tingin ko ang paglipat na ito ang magiging pangunahing batayan kung paano po titignan ang halaga ng mga digital assets sa mga darating na buwan. Kaya sa aking pananaw, habang patuloy po na dumarating ang mga institutional players, nagbabago rin ang buong pananaw ng community tungkol po sa totoong kakayahan ng network na sumuporta sa malakihang transaction. Ngayon ay ano nga ba ang kahalagahan ng tokenized real-world assets sa ledger? Kung susuriin po natin ang mga detalye ng mga pagbabagong ito, malinaw po na makikita sa mga datos mula sa Evernorth na umabot na sa mahigit $4 billion ang halaga ng mga tokenized real-world assets na kasalukuyang nakasalalay sa XRP Ledger. Kasama rin sa mga numerong ito ang pagpapakita ng mahigit 500 products at totoong asset na kinakatawan sa loob ng mismong network. Para po sa akin, ang pagpasok ng mga ganitong kalaking project ay nagpapatunay na ang technology ay handa ng sumuporta sa mga tradisyonal na financial services. Isang magandang halimbawa po nito ay ang naganap na treasury redemption na kinasasangkutan ng malalaking pangalan tulad po ng JP Morgan, Ondo at Mastercard kung saan ginamit ang infrastructure na may kaugnayan po sa XRP Ledger. Kaya sa aking palagay, ang mga ganitong uri ng activities ay nagpapakita na ang participation ng mga institution ay lumalayo na sa simpleng speculation at pumapasok na po sa mga practical na application sa totoong buhay. Sa tingin ko, ang paggamit po ng mga kilalang bangko at kumpanya sa blockchain infrastructure ay nagbibigay po ng mas matibay na kumpiyansa sa buong community na ang hinaharap po ng finance ay nakasalalay sa bilis at security ng ganitong mga system. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang ETF inflows at saka wallet growth sa market? Bukod po sa mga tokenized asset, itinuro rin ni Chad ang kahalagahan ng mga Exchange Traded Fund or ETF bilang isa pang pangunahing pinagmulan ng institutional exposure para kay XRP. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, ang mga XRP ETF ay nakapag-record na ng mahigit $1.47 billion sa cumulative inflows mula nang i-launch ang mga ito sa market. Ngayon, para sa akin, ang ganitong kalaking halaga ng pondo na pumapasok po sa pamamagitan ng mga regulated products ay nagpapakita na mas madali na ngayon para sa mga malalaking investors na magkaroon ng exposure sa asset. Kasabay nito, napansin din ang malaking pagtaas sa pag-create o paglikha ng mga bagong XRP wallets kung saan tumaas po ito ng 40% noong huling buong linggo ng buwan po ng June na siyang pinakamataas na weekly bilang mula pa noong buwan ng March.
Sa tingin ko, ang sabay-sabay na pagtaas ng institutional capital, pagdami ng mga tokenized asset, at pagbuo ng mga bagong wallet ay nagpapakita na ang buong ecosystem ay patuloy po na lumalawak sa kabila ng mga pagsubok sa market. Ano naman ang ibig sabihin ng pagbabagong ito sa hinaharap ni XRP? Ayan, sa kabuuan, ang mga pagbabagong itinampok po sa analysis na ito ay nagpapakita na ang kwento ng market para kay XRP ay hindi na lamang nakasentro sa mga pansamantalang balita o retail trading, kundi sa pangmatagalang integration sa global system ng finance. Ang activities mula sa mga institution, ang paglago ng mga bagong kasangkapan o tools tulad ng mga ETF, at ang patuloy na pagdami ng mga users sa pamamagitan ng mga bagong wallet ay nagbibigay po ng mas malinaw na direksyon para sa buong community. Kaya para sa akin, ang napakahalaga pong maunawaan ng bawat isa sa atin ang mga ganitong hakbang kung saan ay naglalagay kay XRP sa isang matatag na position sa hinaharap. Kaya sa aking pananaw, habang patuloy po na nagtutulungan ang technology at ng mga financial institution, ang mga susunod na buwan ay magiging mas interesting para sa lahat ng mga sumusubaybay sa takbo ng digital asset market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.